Pyramids. Pyramids is one of those monuments na up to this day ay marami pa rin talagang nagtatanong kung paano ba ito nagawa. At alam mo ba na ang isang bloke sa Pyramid of Giza ay umaabot ng 2.5 tons, kasing bigat ng isang SUV. Kaya talagang hindi ka magtataka kung bakit sobrang daming nagtataka about dito. Paano nga ba talaga ito naitayo ng mga Ehipsyong wala namang modernong teknolohiya? Ano nga ba ang misteryong nasa likod ng mga pyramid na to? Kaya sa video na to ay aaralin natin yung mga teoryang nabuo sa buong mundo about sa pyramid. Mula sa meron daw mga ginawang rampa para maitayo ang bawat bloke nito hanggang sa meron daw mga alien ang tumulong sa atin para magawa ito. Kaya samahan nyo ako at aralin natin kung ano nga ba ang mga teoryang bumabalot sa Pyramid of Giza. Theory number 1. Ito ang tinatawag nilang ramp theory. Kung saan sa theory na to ay gumagamit daw ang mga Ehipsyo ng rampa para maitulak ang mga bato paakyat. May dalawang pangunahing bersyon nito. Una, straight ramp. At ang pangalawa ay ang spiral ramp. Sa straight ramp, nagtayo daw ng mahabang rampa mula sa lupa hanggang paakyat sa pyramid. Kung saan, pinapadaos-dos nila at tinutulak ang mga bato. Sa spiral ramp naman ay paikot daw itinayo ang mga rampa habang ito ay unti-unting lumalaki. And although pag inisip mo ay pwedeng, oo nga no, mukhang eto nga yung ginawa nila para mabuild yung pyramid. Marami pa rin talagang katanungan sa isip ng mga tao. Common na questions ay, sa straight ramp, kung ito yung gagamitin nila, ay sobrang haba ng kakailanganin nilang rampa. Dahil sobrang taas ng pyramid, kakailanganin nilang gumawa ng sobrang habang rampa na sinasabi ng mga nag-aaral nito na kung ano raw yung materialis na magagamit doon sa rampa na yon ay mas maaring mas madami pa siya gagamitin doon sa mismong pyramid. Kaya marami ang hindi naniniwala sa straight ramp theory. Pero sa spiral theory naman, ang mga tanong ay paano daw naman nila naiangat ang mga napakalaking mga bato? Parang minamalat na ako. May sapat kaya silang kagamitan upang maiangat to, given the fact na wala naman silang mga modernong materyales sa mga panahong iyon? At higit sa lahat, bakit daw walang nakitang ebidensya ng spiral o ng straight ramp? Nung nakaraan actually ay kakanood ko lang nung video ni Mr. Beast about this. And talagang sobrang na-amaze ako sa sobrang ganda, sobrang laki, at napakaraming pasukan ng pyramid na to. Kumbaga ang daming nasa loob. And eto daw ay nagsilbing mga libingan noong mga kanilang paraon nung panahon nila. Pero marami daw nagsasabi na lately na lang daw to naging libingan. Pero may iba pang mga dahilan kung bakit binild ang pyramid. At isa pang napakalupit na pag-aaral dito na sinabi nila, ang Great Pyramid daw ay halos perfect ang pagkakagitna sa ating True North. At yung True North, ibig sabihin, ito yung pinaka-north ng ating Earth. Alam ko yung sinasabi ko no? Kumbaga dun sa True North na yon, ayun na yung pinaka-north na hindi mo na talaga siya pwedeng iusod ng bahagya or iusod ng pakaliwa. What in the world is happening? Kumbaga ano ang meron sila na wala tayo sa panahong ito? Kumbaga paano nila yun nasukat mathematically? Meron ba silang mga calculator na lumulusot sa utak ng mga tao? I'm thinking of that, bro, and it's hard. Which leads us to our next point. The second theory about the Pyramid of Giza is the internal ramp
theory. Dito na papasok ang matalinong bersyon ng ramp theory. Ayon sa isang French architect na si Jean-Pierre Houdin o Houdin, hindi ko alam kung paano basahin, baka hindi raw nasa labas ang rampa, pero ito ay nasa loob ng mismong pyramid na habang pataas siya ng pataas, dinadagdagan nila yung rampa. Kung totoo man to, maraming advantage actually. Kasi isipin nyo, hindi na nila kakailanganin ng napakalawak na space para sa rampa. Pangalawa, parang somehow mas ligtas yung mga taong gumagawa at structurally integrated na to sa mismong pyramid. Kumbaga, hindi na nila tatanggalin. Kaso nga lang, wala naman silang nakitang ebidensya sa theory nito. So, hindi pa rin talaga nila maipaglaban na tama itong theory na to. At isa sa pinakamabigat ding pag-aaral ang natuklasan dito sa Great Pyramid ay ang sukat daw nito mula sa kanto hanggang sa kanto ay 365.24 pyramid cubits. And alam nyo kung ano yung 365? Saktong-sakto sa bilang kung ilang araw ang meron sa loob ng isang taon. Kaya mapapatanong ka talaga coincidence lang ba to? O meron pa talaga silang something na naitago sa mga panahon nila na hindi man lang nila iniwan sa atin par. Kaya punta na tayo sa pangatlong theory. Bago tayo pumunta dun sa theory na meron daw mga alien na tumulong sa atin. Ito na ang theory number 3. Ang theory number 3 ay ang tinatawag na hydraulic lift o water shaft theory. Sa theory na to ay sinasabing baka daw ginamit ng mga Ehipsyo ang tubig para itaas ang mga mamibigat na bato. Ayon sa mga ilang eksperto ay pwede daw na gumamit ang mga Ehipsyo ng interconnected waterways o shaft. Dahil daw lumulutang ang mga bagay sa tubig, mas madali nilang maiaangat ang bawat bato habang tumataas ang pyramid. Kung ito talaga yung teorya na mas tama sa mga nasabi ko, ay sobrang galing kung paano nila naisip yun. Pero kung iisipin mo kasi, maganda siya isipin pero mas komplikado siya gawin Una, saan din sila kukuha ng tubig and paano nila makokontrol? Di ba? Kasi kung tubig, syempre kailangan din nalalagyan ng tubig. Kailangan ng hose. May mga hose na ba sila doon? Baka wala pa. Di ba? Hindi ako galit. Which leads us to the fourth theory, which is the limestone theory. This is actually one of my favorite. Dahil sinasabi dito, ayon kay Joseph David Dobitz, hindi daw inukit sa quarry ang mga bato na ginamit sa pyramid. So, ibig sabihin, quarry kasi yun yung lugar kung saan nila ginagawa yung mga bloke. Hindi daw doon inukit yung mga bato. Pero, ginawa lang daw to gamit ang ancient concrete o geopolymer. Kumbaga, gumamit daw ang mga Ehipsyo ng isang malambot na limestone na may halong clay at tubig. Tapos ibinuhos ito sa mga mold sa mismong construction na ginagawa nila. At sa paglipas daw ng mga panahon ay tumigas ito at parang naging isang solidong mga bato. Kung iisipin mo, parang ito yung pinaka-practical na way. Kasi parang iyan yung ginagawa sa mga pundasyon natin ngayon, di ba? Pero kung ito yung totoo, babagsak na naman tayo sa meron bang nakuwang pruweba na meron silang mga mixing, kung saan nila hinahalo yung clay na yun. Or kung gaano ba talaga kalakas yung nagawa nilang ingredients ng bato para umabot ng libo-libong taon. And speaking of libo-libong taon, all throughout the years, one of the famous lines of every YouTuber is to subscribe to my channel. Guys, subscribe po kayo sa channel natin. Malapit na tayo mag 2 million subscribers. Konting-konti na lang. If you are watching this, guys, pinupush talaga natin na makapag-post tayo weekly. And pinupush din natin na mas makagawa pa tayo ng mga magagandang vlog. So, hit the subscribe button dahil malapit na tayo mag 2 million. Kaya, eto na nga. The last and the final theory.
ang theory na pinakasikat sa lahat. The Alien Theory. Sa theory na to ay baka hindi raw tao ang gumawa ng pyramid, kundi mga ibang nilalang na galing sa ibang planeta. Actually, may mga theory pa nga na sinasabi parang ano daw kumbaga nagbobo daw ng electricity yung pyramid na yun. Yan yun daw yung way para makakonekta sila sa Earth. Nakapanood ko lang yun somewhere. Pero ayon nga dun sa alien theory ay meron daw mga nilalang mula sa kalangitan na nagturo sa mga tao ng advanced knowledge at engineering skills. And isa sa pinag-uusapan na ebidensya daw sa teoryang ito ay ang tinatawag nilang Orion's Belt. Kung saan ang tatlong pyramid daw ng Giza ay naka-align sa mga bituin sa Orion's Belt. And if this is real, oh my goodness! Sabihin, yung mga naka-align, diba ang lupit? Kaya talaga to until now talagang pinag-uusapan pa din dahil napakaganda at napaka-unique ng disenyo ng pyramid. Kumbaga, kung paano siya ginawa is talagang parang sobrang sophisticated na may isip mo talaga na is this something that we can do on a normal materials? Pero sa theory na to, maaaring pwede din nating itanong na alien ba talaga o sadyang mas malulupit lang ang mga tao nung sinaunang panahon? And ito yung sinasabi nila na what if ay baka meron lang daw na walang high-tech civilization sa araw natin. Kaya ayun, these are the 5 most famous theories of the pyramids. And I hope meron kayong natutunan ng bahagya. And I hope makapag-research pa tayo ng mas maraming mga bagay dito sa Adam Stories. Kaya maraming salamat. I-comment mo na lang kung meron ka rin bang nalalaman tungkol dito sa pyramid na to. Dahil baka ikaw, alam mo kung paano ba talaga ito nabuo. Ang galing, no? Sound effects. Oh, what's up? Kung nakaabot ka dito, comment down below S-Rank. And alam nyo na yan, guys, every week we are trying to upload. At maraming salamat sa lahat ng nakakanood. Next week, meron tayong upload na talagang magugustuhan nyo. It is a day in a life kung saan naging mangingisda tayo. Kaya, kita-kits next week. And let's create Beyond Dreams. Whee!